Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Lunes, Mayo 18, 2026. Sa ngalan sang inyong regular anchor Paul Tarosa, akong inyo makaupod Hope Tarichante. Agini ang programa Bantay Banwa. Sining Lunes mga kaabyanan, ang Iloilo Provincial Police Office sa pagpamuno ni Police Police Colonel Bayani Rasalan, ang Provincial Director sang IPPO, naghiwat sang press conference sining Lunes, ginhambalan ng pila ka mga tupiko lakip na dira ang loose firearms, ang gun for hire kag crime prevention measure, and syempre hindi gina madula ang diskusyon sa illegal nga droga. Lakip na ang quarry sa probinsya sang Iloilo. So patpato nato ni na mga kaabyanan ang loose firearms, gun for hire, kag crime prevention measures, and of course ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Kay ipabati nato ang mga pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director sang Iloilo Provincial Police Office. Aside sa peace and order sa probinsya sang Iloilo mga kaabyanan, aton man nga istoryahan ining pamahog sang hantavirus. Kay ang Iloilo Provincial Health Office may ginpagawa explainer kung ano bala ining hantavirus. Do ano ini ka delikado sa ikayong lawas ang aton nga mga kauturan. Ano ang rason or kabangdanan nga abalan nakaagom sang hantavirus ang isa ka individual, and paano malikawan ining virus o kon balatian. So bantayan man ina later sa pagpadayon naton sang programa Bantay Banwa. But before that mga kaabyanan, anay i-check anay naton ang lakat sang panahon, and of course hibaluon man naton ang
aktibidad sa Bulkang Kanlaon kay do may nakita kita nga do positive sign no sa Bulkang Kanlaon. Wala sang may nakita nga banaag o kon crater glow no sa 4 na kaadlaw sa Bulkang Kanlaon, inasandig no sa Kanlaon Volcano Observatory. Pilipinas. Weather. Antes sina mga kabiyanan, i-check nato nanay ang lakat sang panahon pinaagi sa Pag-asa Iloilo. Check nato no pila ang heat index diri sa probinsya sang Iloilo or sa Western Visayas. And kung may ara sa weather disturbance no nga nagaapekto diri sa aton sa Region 6. So yari na sa aton nga piyak nga linya si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am, maayong hapon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Lunes, May 18, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITC zone nagaapekto sa may Southern Mindanao. Kag diri naman sa Western Visayas, maga-eksperyensya kata sa magulugal-umon, tubtub magal-umon ng kalangitan nga may posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat ug panaguob, tugas ng easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to north. Nga magadalas ang makanay tubtub makasarangan nga pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak ginang alas 5:27 kag ginang aga kag magatunod dinhi alas 6:05 kag karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga. Salamat. Ma'am Leonor, no, klaro lang naton kay ti sa National Capital Region and also no portions of Negros Island region may mga pag-ulan and in fact no may mga pagbaha na gani sa pila ka mga areas no. So anong kabangdanan sang scenario Ma'am Leonor and at the same time ma-expect bala na naton nga scenario diri sa ato no sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Well, sabi ko rin ma'am, ang base sa aton di sa radar image natin, kag sa aton mga weather system nga easterly, sa muna yan pa-ulan-ulan dito, especially dito sa may Negros Island region, ma'am. Kag sa may part sa Antique nga area. So, sa karon nga adlaw. So in other words, maulanon sa or pwede mag-ulan or may high chance nga mag-ulan sa province of Antique diri sa Region 6, Ma'am Leonor. Yes ma'am, actually sa subong inulan na dito sa may province of Antique. May we know kung sa diin nga bahin sang Antique ni Ma'am Leonor, is it sa north or sa southern part sa province of Antique? More on sa central kag sa southern part sa Antique ba may mga pag-ulan kag nga kag sa subong nga na ano natin na monitor. Siguro Ma'am Leonor no, panugyan na lang naton sa aton nga mga kauturan kay hindi mapaktan no, nagaulan, nagainit, especially may ara pa kita sang heat index nga 42 degrees Celsius. Ang ano lang ma'am, ang inom lang kita sa madamong nga tubig, stay hydrated kita, kag magdala lang kita sa panangga natin sa init kag sa ulan, especially payong kung in case nga maglagaw-lagaw man kita, kag magsaksak lang kita sa mga presko nga bayo. With that, ma'am, madamo gid nga salamat, Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Welcome, ma'am. Pilipinas. Weather. Batian mga kabiyanan, si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. Pilipinas. Weather. So may pag-ulan-ulan no sa bahin sang probinsya sang Antique. So dira no sa central portion sang Antique. And diri naman niya sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, grabe ang init nga nabatsyagan or kapaa nga nabatsyagan sang aton nga mga kaluwasan.
Especially no nga 42 degrees Celsius ang expected nga heat index subong nga adlaw sang Lunes, May 18, 2026. So wala na kita kabalo mga kabiyanan kung mainit, maulan, no? So importante nga mangin alerto kita, no? Kag preparado sa kambyo-kambyo nga klima diri sa aton. And if I may add, no, sa ginambal ni Ma'am Leonor Silvestre, dugangan naton sang vitamins ang aton, no, nga pagpangaman sa naggalain-lain, no, nga lakat sang panahon para nga may proteksyon, no, ang aton nga mga kalawasan. Usudaan ang trangkaso, no, tugas ang tuman kainit, no, and at the same time nagtupa pa ang ulan nga hindi naton mapaktan. So mangin alerto kita, no, sa aton nga mga kauturan, and also dira sa bahin sang Negros Occidental sa Negros Island region sa paday naton nga pagbantay sining aktibidad sang bulkang Kanlaon ang maayo diri nga balita kay hindi na wala na sang may na monitor nga banaag o kon crater glow sa bulkang Kanlaon sa makaligad, no, nga 4 ka adlaw. So ulihi nga nasiplatan ining crater glow sa naked eye, ha. Base pa ina sa May 14 bulletin sang DOST PHIVOX. So sunod kay Engineer Marie Andeline Kinsha, kay ti regular kita, no, nga nagapakig-angot sa DOST PHIVOX. Pwede ina makabig nga positibo nga senyales kay hindi sustained, no, o kung wala nag-intensify ang crater glow o kung banaag kay earlier, no, may ginpagwa nga statement ang PHIVOX nga kung mag-intensify o kung lala, no, ang banaag o kung crater glow sa bulkang Kanlaon, pasakaon sa alert level 3 ang alert status ng bulkan. So nagapabilin sa alert level 2 ang alert status ng bulkang Kanlaon, and wala nag-intensify o kung hindi sustained, no, ang crater glow sa bulkan. Nevertheless, mga kabiyanan, padayon sa gihapon ng pagbantay, no, sang DOST PHIVOX kay may mga parametro sa gihapon, no, nga ginalantaw. Anom ka ashing events ang nabalhag sa makaligad nga 24 oras, ang pinakalawig, no, naglabot sa 50 minutes or halos 1 ka oras. Naglabot naman sa 21 ang volcanic earthquake, lakip na ang 8 ka tremors. Samtang kahapon, no, nakabalhag sa 1,055 tons sang ginpagwa nga asupre ang bulkang Kanlaon. Again, iklaro naton, wala nagsaka, no, ang alert status ng bulkan, nagapabilin ini sa alert level 2 kag ginadilian, no, ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone. So that's it, mga kaabyanan, para sa aton padayon nga pagbantay sa lakat sang panahon kag aktibidad sang bulkang Kanlaon. Sa probinsya sang Iloilo, mga kaabyanan, ang Iloilo province sa madamo, no, nga mga ginamonitor lakip sa ilang ginabantayan ining hantavirus. And ang Iloilo Provincial Health Office, no, nagpagwa sang paathag ano bala ining hantavirus. Dapat bala ini kulbaan sa aton nga mga kauturan, ano ang nag-cause ni, no, kag anong mga simptoma nga pwede masuprer, no, sang isa ka tawo kung siya positibo sa hantavirus. So sa
sining natin yung mga kabiyanan, pamatian ta, no, si Dr. Maria Socorro Quinion, ang hepe sang Iloilo Provincial Health Office, tuhoy, no, sa hantavirus. By rodents upon ilaga is once again raising public health concern. Ano gid man bala ang hantavirus? Ang hantavirus isa ka virus nga halin sa ilaga nga nagatuga sa mga komplikasyon mostly sa baga. Kung hindi maagapan, mahimo nga maging delikado ini sa kabuhi. Makuha ang virus paagi sa paghaklo sang kontaminado nga ihi, higpo, kaglaway sang infected nga ilaga. Kag kun kaisa makuha man ini sa kagat o kun karos sang infected nga ilaga. Nag-umpisa ang mga sintomas ng virus 1 to 8 weeks after the exposure. Ang paghilanat, sakit sa kalawasan, sakit sa ulo, ubo, pangluya, kag kabudlay sa pagginhawa ang mga sintomas ng sakit nga ini. Pero malikawan ini. Siguraduhon nga limpyo ang inyong balay kag palibot. Pagtakpan ang mga buho sa mga posibleng masudlan sa ilaga kag maghaboy sang basura sa husto nga lugar. Siguraduhon man nga nakatago sa maayo ang aton mga gamit kag kubyertos nga hindi matandog or malatayan sa ilaga. Properly store food and don't leave it exposed. Magsuksok sa mga gloves kag mask kung magapamimpyo kita sa mga lugar nga masami giniran sa ilaga. I-disinfect gid anay maayo ang lugar, no, antis kita nga sige-sige pang limpyo dira. Kag after gid maghinaw sang kamot o kun maligo gid. Hantavirus is rare but often causes severe infection. Kung makabatsyag sa mga sintomas nga masambit, magakadto gilayon na lang sa aton nga pinakamalapit nga health center para magpa-check up. Sa gihapon, pinaka-importante gid ang kalimpyo sang aton pangginawi. Another day, another life saved. Radyo Pilipinas. Report. Batian mga kabiyanan, si Dr. Maria Socorro Quinion, no, ang hepe sang Iloilo Provincial Health Office, naghatag sang pathag na tuhoy sa hantavirus. So klaro nga ginpahayag ni Dr. Socorro Quinion nga ining hantavirus sarang makuha sa mga kontaminado nga mga ilaga. So ano bala, no, ang mga simptoma nga sarang manifest sang isa ka individual kung siya positibo sa hantavirus. Ini mga hilanat, no, pagpalanakit sang lawas, nakip na, no, ang ubo. Kanang abi mo trangkaso lang gali hantavirus na. So para malikawan ining hantavirus mga kaabyanan, panugya ni Dr. Socorro Quinion kag sang Iloilo Provincial Health Office sa publiko nga i-maintain nga malimpyo ang balay. Takpan o kon takluban, no, ang mga buho nga posible maistaran sang aton nga mga mini friends. Siyempre, of course, ihaboy, no, ang mga basura sa mga husto nga halabuyan. Properly store ang mga pagkaon. And kung maglimpyo sa mga areas nga posible ginaistaran sa aton nga mga friends, mga ilaga, magsuksok gid sang face mask kag sang gloves. And syempre, no, maghinaw o kung hugasan ang kamot. Mananglit nga maka-eksperyensya sa mga nasambit naton nga mga simptoma, ang ubo, hilanat, no, kag pagpalanakit sang lawas,
nga posible hantavirus ang gintunaan, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga rural health unit suno kay Dr. Maria Socorro Quinyon. Ang pinakuno ka best nga panangga dira no nga ang katinlo sang aton nga mga balay, puluyan or ugsaran naton para malikawan ining hantavirus. Suno kay Doc Quinyon, rare no ining hantavirus, pero hindi nyo na paghulaton nga tabo no sa inyo kaugalingon no nga mangin infected kamo sa hantavirus, likawan na nga daan ini no pinaagi sa pagpaninlo sang aton mga balay. Anyway mga kaabyanan, Philippine Standard Time 2:26 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik aton nang patpaton ining nangin pahayag no sa press conference ni Police or Iloilo Provincial Police Office Director Police Colonel Bayani Razalan no kay subong nga Lunes or kaina no sa ngaga may ginhiwat nga press conference ang IPPO sa Camp Francisco Sumagaysay no sa Santa Barbara, natuhoy sa pila ka mga tupiko no. Nakit na dira ang loose firearms sa province of Iloilo. Bantayan ina mga kaabyanan sa pagbalik sang Bantay Banwa. A whisper in the breeze, it calls our name. Across the seas, we are the same. Through tides that rise, through storms that wane, we sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. The stars above, they light our way from golden dawns to dusky grays. We weave the threads of hope today. With every shore, we dream for more. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we
Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lang. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Philippine Standard Time 2:32 sa hapon. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Bantay Banwa, kaupod si Hope Torrichante. And as mentioned kaina, no, sa aga may ginhiwat nga press conference ang Iloilo Provincial Police Office. Ang press conference ginpangunahan ni Police Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director sang IPPO sa Francisco Sumagaysay Camp sa Santa Barbara, Iloilo. Angot dira mga kaabyanan, no? May pila ka mga topikong ginapatpat si IPPO Director Bayani Razalan. Unaon naton mga kaabyanan, no? Pamatian ta ang pahayag ni Police Colonel Razalan na tuhoy sa loose firearms sa probinsya sang Iloilo. Yes, dito sa kung makikita nyo sa ating likod, no? Yan yung mga surrendered firearms, no? Na isinurrender sa ating Iloilo Police Provincial Office nga nagdalin sa nagkalain-lain mga banwa. So the inventory started from year 2025 to present. So kung makikita nyo, kung nasa likod natin, there are 192 assorted loose firearms that was turned over to the police station. So ano naman yung impact po nito, sir? Yung mga pinang-turn over po? Yes, dalawa kasi yung natin, no, yung programa ng PNP. Meron kaming tinatawag na soft hand approach saka iron hand approach. Itong pag-surrender ng mga loose firearms is part of the soft hand approach of the PNP para ma-encourage natin ang ating mga kababayan na i-surrender na yung mga firearms, loose firearms na nandun sa kanilang mga panimalay para malikawan natin ang disgrasya, para pagka karamihan kasi na nangyayari dito na barilan dito sa Iloilo Province ay nagiinuman, and eventually nagkainitan, then kukunin na yung nakatago na baril, then babarilin na yung mga kainuman. So para maiwasan natin ng mga ganong mga insidente,
I-encourage natin yung mga kababayan natin na i-surrender na yung mga loose firearms at ipaubayan na sa amin, sa PNP and the Armed Forces of the Philippines, yung seguridad ng atong probinsya. Lahat to, sir, surrendered and turned over? Wala to? Mayroon dito yung, halimbawa, 4 yata dito yung nandito na firearms natin na it is a registered firearms but yung the owner is no longer interested to renew the firearms. Kasi nasa batas kasi sa Republic Act 10591, an expired license is considered loose firearms. So kung ma-search warrant ka dyan, makakasuhan ka pa rin ng illegal possession of firearms. So wala dito, sir, recovered through police operations? Wala. Ito ay Surrendered lahat? Surrendered lang sa ating mga police station. Ano sa mangyayari dyan, sir? Like, will you demilitarize it? Or Ito turnover natin sa RCSU, yung sa Regional Civil Security Unit. And mayroon naman ito, legal process, how to dispose this firearm. And yung panigyan mo na lang, sir, for sure, meron pang iba na may mga arms or mga armas paghapon sa sir. Yes, actually, nung I assume office dito sa IPPO, nagbigay ako ng order sa ating mga chief of police na dalawin lahat ng mga barangay. Itong 1,721 barangay sa bilog na probinsya sa Iloilo, at magkaroon sila ng pulong-pulong na nandun yung barangay captain at mga pumuluyo at encourage lahat ng mga mayroong itinatagong loose firearms sa kanilang mga bahay na isurrender na. Kasi after that, after 2 weeks, after 1 month, magkakasa na kami ng application for search warrant. So magkakakaso sila. So eventually, ito yung resulta kaya maraming nag-surrender ng firearms sa mga police station. Nabatian mga kaabyanan si Police Colonel Bayani Razalan natuhoy sa loose firearms sa province of Iloilo. So balikan lang nato ang pahayag sang IPPO director. So 900 plus ka loose firearms ang gin-surrender. So ang mga loose firearms nga ara sa custody sa IPPO, surrendered loose firearms or surrendered firearms sila mga kabyanan. So surrender sila sang ila mga tag-iya or nagauyat sang sininga mga armas. And pahayag gani ni Colonel Razalan, may 4 sa masobra 900 ka loose firearms ang kumbaga registered siya kay may ara siya sang tag-iya nga kumbaga ginparehistro niya man ang 4 ka armas apang wala na siya sang balak nga i-renew ang rehistro sang iya mga armas. Iti sandig sa layi mga kabyanan ang armas nga unrenewed o kung wala na renew ang lisensya makabig sa gihapon nga loose firearm. So amo na 900 plus surrendered nga mga armas ang gin-turnover sa Iloilo Provincial Police Office kag ila naman nga i-turnover kay Colonel Razalan sa Regional Civil Security Unit. So suno sa iya may duwa kuno ka approach soft hand approach kag ang iron hand approach. So ang pag-surrender sang armas sa kapulisan mga unlicensed firearms makabig nga soft hand approach kay ini gina-encourage kang IPPO
ang pag-surrender sang firearm para malikawan ang disgrasya. So isa sa mga gin-cite nga example no sang IPPO director, may inom-inom no, nagkainitan ang mga nag-inom-inom dira ang isa or sila nga mga partido may mga armas luthang. So ginkuha no ang armas kag gingamit sa pagpanakit o kon pagpaniro. So amo ning mga usual case ko no sa mga pila ka mga area sa province of Iloilo. That is why nga gina-encourage sang IPPO ang pag-surrender sa mga unlicensed firearms. So siling ganin ni Colonel Razalan kung may ara pa kamo dira no nga mga armas nga wala na renew o kung wala sang lisensya, i-surrender yun na no sa Armed Forces of the Philippines o kung sa Philippine National Police. Anyway, mga kaabyanan, talakay man sa press conference ang gun for hire kag crime prevention measures. So yari no, pamatian taliwat si Police Colonel Bayani Razalan, IPPO Director. Yung main suspect but parang gun for hire. So, ano natin? Yes. Kung titignan natin itong mga nandito sa likod natin, mostly mga homemade, no? Homemade Oo. firearms. Pagka ito kasing mga natin, mga gun for hire, usually mga original firearms ang mga ginagamit nila. So ito, yun yung sinabi ko sa inyo kanina, na dalawang approach ng PNP, no? Yung soft hand and iron hand approach. Yung mga ganon, gun for hire, ang ginagamit natin dyan ay iron hand approach through application of search warrant or to the conduct of bypass operation or checkpoints. Pero wala tayong na-monitor na gun for hires ngayon, sir, so far na gumagalaw sa area ng Iloilo? By incident, no? By incident and during our investigation, may mga insidente tayo dito sa Iloilo na lumalabas sa investigation natin na ang mga tumira ay mga ganito. Pero walang specific group? So far, sa ngayon, wala tayong criminal gang na identified ng IPPO as gun for hire. So individual to So yes, yung mga individual ito. Others are coming from the neighboring province natin. At for the record, sir, mga based on the record of Iloilo Provincial Office, mga ilang initial na lumalabas sa investigation niyo parang gun for hire yung gumawa nun? Hindi ko makuha yung exact na bilang na, pero mayroon tayong mga incident, lalo na yung mga murder cases natin na lumalabas sa ating investigation are perpetrated by the gun for hire. With this continuous operations, sir, sa inyong mga armas o sa armas sa mga publiko, sir, ginalauman natin, sir, nga mas manubo ang shooting incidents this year compared sa last year, sir? Yes, actually, dito sa IPPO, yung tinatawag nating TCI, no, yung total crime incidents, mataas, no? Pero sabi ko nga doon during our Provincial Peace and Order Council meeting, dapat ipinapakita ko doon na hinihimay-himay ko yung kung ano yung Public Safety Index at saka Peace and Order Index. Itong Public Safety Index, ito yung contributor, more than half of the total crime incidents ay nandyan sa Public Safety Index. Ito yung mga vehicular accidents. Pero kung titingnan mo naman itong Peace and Order Index, hatiin mo kayo yung tinatawag natin na index saka non-index crime. Itong index crime, ito yung mayroong papel ang kapulisan natin. Ito yung tinatawag na 8 focus crimes. Kagaya ng murder, homicide, physical injuries, robbery, theft, carnapping. So, yan, dapat mababayan. Itong isang non-index kasi, ito yung special laws. Dapat mataas yun. Kasi, more on
implementation of special laws like yung illegal drugs, anti-illegal gambling, and illegal fishing. So dito, sa records ng IPPO during my presentation to the governor, bumaba yung total, bumaba yung index crime natin, yung tinatawag nating it-focused crime. Maliban sa tumaas sa isang homicide, no? Last presentation natin. At ang bumaba ng gusto ay yung crime of rape. So in short, nasa tamang path yung ano namin, yung police interventions namin. At tama yung ginagawa ng mga police station natin na ma-prevent yung tinatawag nating it-focused crime. Nag-i-increase yung accomplishment natin on illegal drugs, particularly in the volume of illegal drugs that were seized during police operation. Ito ay hindi lang naman po sa Pro-6, no? Sa area ng Police Regional Office 8 o particularly in Iloilo Province. But nationwide naman po to na tumaas yung seize on illegal drugs. But we are very happy, no? Na ang pulis natin ay bago pa man makarating sa pumuluyo o yung mga user ay nahuhuli na ng kapulisan natin. And nakita na yan ng ating mahal na governor, no? Si Governor Arthur Soto Vicenzo. That's why last opening last January, nag-open tayo ng narcotics detection dogs and canine handlers para mapalakas natin yung prevention from the entry of illegal drugs dito sa probinsya ng Iloilo. So yung mga 26, hopefully na ma-certify yung 26 na IDO pag handler na i-deploy yan sa airport, seaports, and identified routes of illegal drugs. Kasi alam naman natin na majority of the supplies of illegal drugs is coming from the national capital region. So, paano ba pumapasok ang drugs natin? Dito, sa Incaticlan, Bayaroro, or may iba rin pan natin from our neighboring region na dumadaan via dito sa ating mga roro natin, seaports natin. So, palalakasin yan through the program of our governor para mapahigpit natin o ma-prevent natin yung pagdala nila ng illegal drugs dito sa probinsya ng Iloilo. Sir, on the other hand, na-mention sa press con last time sa Pro-6 regarding sa illegal quarry, allegedly may mga pulis na nag-engage sa quarry, but not necessarily illegal. Kasi yung iba naman dyan ay may permit. But may fit yung utos ng ating regional director, no? And also, ang aton governor, particularly yung PGNRO natin, na itigil nila yung illegal pare, kung hindi, kakasuhan natin. And hindi namin kinakaila rin na may mga pinatawag din tayo dito na mga kapulisan and remind them not to engage themselves in illegal pare kasi magkakakaso sila criminally and administratively. ilan sila, sir, na pinatawag niyo? Ano naman, single digit lang naman. Hindi naman marami. Pero ano sir, klaruhin natin, pinatawag dahil may quarry sila or nag-i-aid sila sa illegal quarry? Allegedly. Pinatawag nila dahil yung iba ay na-chismis, yung iba naman ay mayroong lista na kanilang legitimate business. So ilan sir yung may legal quarry business or yung may quarry business in short na police? Ibulong ko na lang sa'yo. Ibulong ko na mama sa'yo. Naman sila and ni-remind sila not to engage themselves. Pero if in case na mayroong complaint against them, aside sa chismis na sinasabi, bine-verify natin ito. And if may bigat yung reklamo, sir, what will happen? Pakaswan natin talaga sila. And actually, pag ganyan na is a joint operations by the PGNRO, the MGB, or the DNR. Magkikipag-coordinate ang police natin on that national government agencies. Oo. So, follow-up question. If yung chief of police or yung police na may quarry, assign sa area kung saan siya nagka-quarry, ano ba yun? I-relieve ba yun? Ililipat for para hindi madudahan or ano? Yes, dapat.
Dapat hindi sila nandun sa lugar. Kung saan yung business nila. Isa yan sa consideration natin. Sir, so doon sa mga trucks na recover or na kuha natin, sir, na monitor natin, sir, what will happen to them? Kasi do madamo ang mga trucks na sir, Napailan naman na ng kaso ng at nagre-review naman ng filing ng kaso ng PGNRO. So hindi na ako magsasalita o magbibigay ng comment on that kasi baka maka-apekto pa ako dun sa papile na case nila. Sir, sa illegal drugs sila, sir, if you're... Nabatian mga kaabyanan si Police Colonel Bayani Razalan, IPPO Director. So kaina na-mention sang Provincial Director ining gun for hires. And ginkumpirma ni Police Colonel Bayani Razalan nga may incident, no? Sandig sa ilang investigasyon, nagagwa nga ang nagatiro gun for hire. But sanggin pamangkot kun grupo ining gun for hires, pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan, sandig sa ilang investigasyon, individuals, no, wala sang grupo nga na monitor, no, diri sa Iloilo province. Sabay naman sang index crimes, no, sa Iloilo province, sandig sa ginreport man sang IPPO Director kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., nagnubo, no, ang index crime sa province of Iloilo. So ang mga kaangay nga index crimes ining mga murder, no, homicide, carnapping, no, nga kinahanglan gid man nga mapanubo sang aton nga kapulisan. And malipayon, no, nga ginreport sang IPPO Director nga nagnubo ining index crime sa Iloilo province. Buot silingon sa kay Colonel Razalan, ang buot silingon kuno sini, no, yara sa husto nga path ang IPPO kung husto ang mga police interventions nga ginapatuman sang Iloilo Police Provincial Office. Na-mention kaina ni Police Colonel Bayani Razalan nga may ara sang ginabantayan, no, ang IPPO sa pagsulod sang illegal drugs sa Iloilo province. Inisandigman, no, sa nanginmando ni Governor Arthur Defensor Jr. nga bantayan ang mga pantalan nga posible agyan, no, sa mga illegal nga droga. So padayon ang paghanas sang 26 ka mga ido nga mangin kabahin, no, sang K9 Narcotic Detection Unit sa Iloilo province. Katuyuan sini nga pabaskugon ang drug prevention program sang probinsya, ilabi pa nga madamo ang nakumpiska sang kapulisan. And syempre, na-mention man ang illegal nga quarry kung sa diin allegedly, no, may ginaaligar nga mga pulis nga involved sa quarry sa Iloilo province. So no, kay IPPO Director, ara sa single digit ang ilang numero. Posible 9, posible 6, no? So no, kay IPPO Director Bayani Razalan. Ang iban sa ila, nag-aid, posible nag-aid sa illegal quarry or posible negosyo nila, no, ang illegal nga quarry. Nevertheless, naga-coordinate, no, ang Iloilo Police Provincial Office sa Iloilo Provincial Government, no, particular sa PGNRO and of course sa Department of Environment and Natural Resources.
Philippine Standard Time to 55 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Bantay Banwa sa mga nagtutok sa radyo no sa 585 AM. And syempre sa Facebook Live no sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kung wala pa ka mo naka-follow, please no follow ang Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page or mag-upod sa amon nga community, ang Radyo Pilipinas Iloilo Community. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan, ini si Hope Torichante kaginiang Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential